Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon tungkol kay BP Inday Sara. Okay, advertisement muna tayo. Merong stock ng dark chocolate. So dito lang kayo magtawag, mag-order. 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve. Hindi ako nagninegosyo nito, umiinom lang ako araw-araw dahil napakasarap, napakasustansya, maganda ang epekto sa aking pangangatawan. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang mga products. Okay, ito, good news para sa mga ka-DDS, magsaya na po tayo. Walang masyadong excitement. Yan ang title. Ganito inilarawan ni Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. na sa ngayon ay wala siyang nakikitang sigla o matinding interest mula sa mga kongresista, lalo na sa hanay ng administrasyon para suportahan ang posibleng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa sandaling magtapos ang one-year bar sa February 6, 2026. Sa isang radyo interview, diretsahang sinabi ni Abante na malamig ang tugon ng mga mambabatas pagdating sa usapin ng impeachment. Sabi ni Abante, nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administrasyon congressmen to support the impeachment. Ayos! Ayon kay Abante, may ilang kongresistang kanyang nakausap ang naniniwalang walang saysay ang hakbang dahil malabong umusad ito sa Senado kung saan naroon pa rin ang mga senador na sumusuporta kay BP Sara. Sabi ni Abante, meron pa rin mga supporters ni Vice President Sara that will go against the impeachment. It's only an exercise in futility. Pag tinuloy natin yan, wala ring maaring mangyari. Bagamat binanggit niya ang Makabayan Black ang posibleng maghain ng reklamo, sinabi ni Abante na sa pagbabalik pa ng sesyon ng Kongreso sa Enero 26, tunay na makikita kung may magbabago sa disposisyon ng mga mambabatas. In the next 2 weeks, sabi niya, makikita natin kung ano ang magiging kapasyahan ng marami nating mga congressman tungkol diyan. Salamat po, Congressman Abante, for being honest. Kasi, yan din ang nakikita ko eh. Kahit makakuha pa ng exact na bilang ng kongresista, i-endorse nila sa Senado ang impeachment complaint, siguradong mamamatay o matatalo ang impeachment dahil nandyan yung mga senador eh. Yung minority 9. Sigurado, boboto lahat yan para ma-acquit si BP Sara. Mayroon pang mga senador sa majority, magkapatid na Villar, Pia Cayetano, Senator Sobere, Senator Ligarda, 5 pa yan. Galing sa majority. Plus 9, 14. Kaya agree ako dito sa pahayag ni Congressman Abante na kung ako yung kongresista, pumirma ako last year, pipirma ulit ako ngayon, nako. Babantayan ako ng aking mga botante sa aking distrito kasi lalo na dito sa Mindanao at Visayas,
ang dami pa ring mga Duterte supporters. Bakit ko ilalagay sa alanganin ang aking re-election sa 2028 para sa isang impeachment na siguradong matatalo? Plus the fact, hindi na katulad nung panahon ni Romualdez na abundansya yung pundo na makukuha nila. O ngayon, binabantayan na. Kung walang incentive, tapos matatalo lang din sa Senado, bakit ako pipirma sa impeachment na wala namang mapupuntahan? Ganon lang yun kasimple. Kaya tama pala itong may mga post kasi kahapon na babasa ko ni Naderto As, iba pa na may mga kongresista na malamig. Malamig o ang tendency nila ay hindi nila susuportahan. Si Congressman Toby Chanco, nagsabi na siya na kapag walang makulong na big fish by February 6, hindi niya susuportahan ang impeachment ni Pipi Sara. Last year, hindi na nga siya sumuporta eh. So ngayon, wala rin. Si Congressman, sino pa? Congressman Barsaga, sinabi rin niya, hindi siya pipirma. Si Congressman Erese, sinabi niya, hindi siya pipirma. Kaya, lahat ito is pabor po sa ating BP Sara. Tama rin yung sinasabi ni Ronald Llamas na malabo nang umusad ang impeachment. Yung pagsasampa, tuloy yan. Itong mga makakaliwa, Makabayan Black at saka Akbayan, sigurado yan magsasampa. Kaya lang, pagdating na sa Committee on Justice, I don't know kung makakapasa. O granting makakapasa. Pagdating sa plenary, makakakopa sila ng 1/3? Let us see. Tingnan natin. Basta, wag po tayong mabahala mga ka-DDS. Sigurado panalo si BP Sara sa anumang impeachment complaint na isampa sa kanya. Kaya, Aiko Melendez, tama ka. Tinawag niya ng presidente, President Inday Sara. Sana magdilang anghel itong si Aiko Melendez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mo ni ang matabangan atugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawag na sin. So si Kuya, so mo ni ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mo ni ang balay ni Kuya ng atupan sa nahat gihatag sa iya nga yero. So nagagatog na nakapot na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo na yung gitaod na. So ako man nagit si Kuya. So nindot na gid yung balay. So nindot kayo kay karon na humanagyod ang balay ni Kuya o so nindot na kaayo kay na humanag-atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya so nindot kayo mana og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo sa nagtabang og kuan sin. So pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka, so na kay mga anak. Na ana.
So asa imong mga anak kuya? Nag-eskwela. Aso nang eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan na gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og giyero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.